Good morning guys. Good morning. Palapit na ng palapit ang eleksyon. Kaya kung maririnig ninyo, lahat ngayon naghahanda para sa darating na eleksyon. Pero pag-usapan natin kung anong standing ngayon. Pag-usapan natin itong latest survey na inilabas ng Magdalo. Number 1 dito si Sara, nakakuha siya ng 48%. Pangalawa si Rapi Tulfo. Pumapangatlo yata dito si Risa. Hindi ako sure kasi yun yung tataas na numbers lang yung aking tiningnan at saka yung pinakamababa. Pumapang-apat si Martin Romualdez. Ang kay Risa, nakakuha yata si Risa doon ng 4.1. Si Martin Romualdez parang nakakuha siya ng 1.3% for presidential bid ngayong 2028. Pero bagamat malayo pa yan, pinag-uusapan na yan ngayon. At ito yung challenge para kay Sara, kahit sabihin natin siyang nasa taas kasi medyo massive ang attack kay Sara ngayon. Kasi guys, for your information ganito po yung pangyayari ngayon. Dalawa po ang kalaban ni Sara. Itong grupo ni Martin Romualdez at saka yung oposisyon. Yun yung LP. At ang masaklap is ganito. Matinding kalaban nila si LP kasi mayroon niyang kasama, mayroong isang coalition. Hindi ko na lang pangalanan yung coalition na yun, nakasama si LP, kasama si Magdalo, kasama yung Akbayan at iba-ibang mga non-government organization. Ang dami nila, at kasama dyan media. Yun yung pinakamabigat na kalaban ni Sara kasi undi attack itong mga to. At ang isa sa pinaka medyo concern dito is may access kasi itong mga to sa International Criminal Court. Kaya guys, kung napapansin nyo, ang narratives ngayon is involved si Sara sa war on drugs ni Duterte administration. Anong purpose nila dyan? Bakit nila isinama si Sara? Kasi po gusto nilang i-isolate si Sara. Kasi nga base sa sarili nilang survey, nakikita nila na si Sara ay number 1. Nakikita nila si Sara pa rin ang pinakamalakas. Kahit sabihin natin si Rapi Tulfo pumapangalawa, nakakuha ng 40%, pero si Sara pa rin. Kaya ang direksyon nila ngayon, papalakasin yung kanilang kandidato, which is si Risa Hontiveros. Tapos i-isolate nila si Sara. Kaya yung ang kulang na lang sa kanila ngayon is yung approval ni BBM. Pagka in-approve ni BBM na papasokin yan ang ICC dito sa Pilipinas, si Sara isasama nila yan. Yun yung totoong direksyon nila. Yun na lang ang inantay nila ngayon. Pagka inukihan ni BBM, ni Bongbong Marcos, ang International Criminal Court, tapos ang karir ni Sara. Kasi isama nila yan sa ikukulong. Yun yung masaklap na katotohanan. At hindi malayong mangyari yan kasi ang Congress ngayon sa pamumuno ni Martin Romualdez, gusto din yan ma-isolate si Sara sa 2028 election. Hindi yan malayo. Kaya nga kung napapansin nyo ngayon yung galawan ng grupo ng Martin Romualdez, medyo mabigat din. At ito yung pinakamasaklap. Pag nagsani puwersa
nagsanib puwersa si LP at yung grupo ni Martin Romualdez, patay si Sara, dali si Sara. Yun yung masaklap na katotohanan dyan guys sa ngayon ha. Yan yung direksyon. Kaya kayo kung suportado nyo si Sara, anuhan nyo sila, bigyan nyo sila ng babala, di ba? At maging maingat din kayo yung mga supporters, na magbantay din kayo kung ano yung galawan, kasi sa ngayon yun yung galawan ngayon. Kung napapansin nyo, si Trillanes nag-ingay na tungkol dyan, kasi yun yung direksyon, i-isolate si Sara sa 2028. So malayo pa ang 2028, at ang focus nila ngayon sa LP 2028, ang focus ng LP 2028, hindi itong 2025. Mayroon silang, sa ngayon nga hindi pa kumpleto yung kanilang slate ngayon for 2025, although medyo malayo pa, I think 6 months pa bago yung filing ng candidacy, pero mayroon pa lang silang 3 na malinaw na tatakbo. Mayroon pa lang 3. Kaya guys, kaya ako ito yung mga attacks ni Duterte din, ni President Duterte kay Bongbong Marcos, siguro para sa akin dapat medyo tigil-tigilan. Sila Harry Roque, laging inatake sila si Bongbong Marcos. Kung gusto nyong nandyan pa din si Sara makatakbo sa 2028, tigil-tigilan nyo muna yan, kasi that is a political kumbaga laro ito ng politika. Yun yung katotohanan. Kaya mag-isip-isip kayo, pag-isipan nyo. Pag nagsanib puwersa yung LP at Martin Romualdez, yari si Sara. Pero ito yung kasing di natin malaman din kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Ang dinig natin, isa sa nadinig natin, si Martin Romualdez tatakbo, magbabay sa kanya si Rapi Tulfo. Pero di natin alam yan kung magkaroon ng twist yan. Baka mamaya, kasi makita ng partido nila na mas malakas si Tulfo, baka si Tulfo ang kanilang patakbohin, pang tapat nila kay Sara. Yun. Ngayon kung ma-isolate nila si Sara, wala, sure win sila dyan. Kaya sa mga DDS na bumabanat sa administration ngayon, mag-isip-isip din muna kayo. Mag-isip-isip muna kayo. Wag munang pitik ng pitik. The moment na binigyan ng go signal ni Bongbong Marcos yung International Criminal Court, yari na, kasi walang ibang haharang yan, only the administration. So pagka pinayagan yan, hindi kaya harangin na yung Roque yan. Yun yung buong katotohanan dyan, di ba? So mag-isip-isip kayo, pag-isipan nyo maigi. Yan po yun guys, yun yung larong politika. Dito naman sa mga BBM supporters, gusto ko ring linawin sa inyo na bagamat tahimik ang LP ngayon, parang ang baka inisip ninyo natutuwa yung LP, yung grupo nung sinasabi ko nga sa inyo na coalition, na malaking coalition. Baka akala nyo natutuwa sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Hindi po sila natutuwa. Bagamat sang-ayon sila sa karamihang ginagawa ni Bongbong Marcos, kasi different approach kumpara kay Duterte, pero hindi sila okay kay Bongbong Marcos. Hindi sila approve kay Bongbong Marcos, kasi ang gusto po nila guys, sila po yung nandyan. Akala nyo kaya nga tuwang-tuwa nga sila ngayon yung awayan ni Duterte at saka ni Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa sila dyan. Akala nyo ganun-ganun lang. Okay, ayun po yun guys. So kung gusto nyong ganitong mga issue, pag-usapan pa natin,
follow nyo ako. Sundan nyo ako sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. So marami pa kayong malalaman sa akin. Hindi ko na sabihin saan ang aking source ha. Saan ang aking source. Pwede kong pangalanan lahat ng membro ng koalisyon, pero baka masunog tayo. Wag muna. So hanggang dyan muna tayo guys.